Sa bawat revolusyon, may mga bayani, may mga martir, at may mga naiwan sa kadiliman, hindi nabigyan ng katarungan. Ngunit paano kung isa sa kanila ay hindi na kailanman nagsalita? Ang katipunan na isang lihim na samahan ay tinatag noong 1892 ni Andres Bonifacio upang magtanggol at ipaglaban ang kalayaan ng Pilipinas laban sa pamumuno ng mga Kastila. Si Gregorio de Jesus bilang lakambini ng katipunan ay hindi lamang isang sumusuportang karakter, kundi isang aktibong kasapi sa kondisyon. Nagsasagawa ng mga gawain tulad ng pagdadala ng armas at mga dokumento at dumadalo sa mga mahalagang pagpupulong. Pagamat hindi siya direktang lumaban sa mga labanan, may malaking papel si Gregorio sa pagpapatuloy ng katipunan sa mahalagang panahon. Bilang asawa ni Bonifacio, siya ay pinagkatiwalaan sa mga mahalagang responsibilidad at pagkatapos ng kapatayan ni Bonifacio, siya na lamang natirang magtatanggol ng kanilang anak at sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Noong May 10, 1897, matapos ang isang madali at kontrobersyal na paglilitis, pinatay sina Bonifacio at Procopio sa Maragondon, Cavite. Ang insidenteng ito ay puno ng kontrobersya dahil may mga pagdududa kung ito ba ay isang lehitimong pagpatay o isang pagtaksil na ginawa ng mga tauhan ni Aguinaldo. Hindi lamang asawa si Gregoria ng isang bayani, kundi siya rin ay naging isang biyuda sa gitna ng kaguluhan ng bagong pamahalaan. Ang kanyang kalungkutan ay naging mas komplikado pa dahil hindi siya nabigyan ng tamang libing para kay Bonifacio at napag-iwanan sa mga bagong makapangyarihang puwersa. Si Gregoria, tumakas, nagpagalagala. Hindi siya nagpatinag. Ngunit sa kanyang paglalakbay, wala siyang dinalang armas, walang hukbo. Tangi ang mga naala ng isang asawang Pinislang. Mas sa pagkamatay ni Bonifacio, ang mga pagsubok ni Gregoria na makamtan ang hostisya ay halos tahimik. Hindi siya tumangkilik sa mga armas o nakipaglaban sa mga bagong liderato, bagkus nanatili siyang anino sa kasaysayan. Bakit siya nanahimik? Dahil ba wala siyang gagawa laban sa bagong pamahalaan? O may mas mabigat na dahilan? Takot? Pagtanggap? O isang sekretong kailanman ay hindi natin malalaman? Kung ikaw ang naiwan, lalaban ka ba? O mananahimik na lang tulad niya? Andres, bumalik ka na. Bumalik ka na. Andres, bumalik ka na. Andres, bumalik ka na.